Una niyang napansin ito nang dumating ito kasama ang matandang Suarez, ay talagang nahiwagaan siya. Nakakatawa nga na inisip niya na isa itong babae na pera lang ang habol dahil masyado itong malambing at malapit sa matanda. Knowing na mayaman si Arman Suarez, pwede nitong makuha ang kahit na sinong babae. At talagang naiinis siya na maisip na ang ganong kagandang babae ay nagpapakababa. But the different kaysa mainis siya sa babae ay para bang gusto niya itong lapitan at makilala. Then offer her a better wealth. Kaya nga alam niyang napansin siya ng kaibigang si Henry. Hindi naman siya tumanggi nang mahuli siya ng mga kaibigan na pinagmamasdan niya si Pia. Dahil kakaiba talaga ang pakiramdam niya habang nakatitig sa babae. Kaya nga sobrang nakahinga siya ng malamang apo ito ng matandang Suarez. Pia. Hindi na niya napansin na napangiti na pala siya habang iniisip ang dalaga. Good night, sweet lady, he whispered while thinking of Pia with a smile in his lips. Napasinghap si Pia kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Saka siya napakurap-kurap nang makita ang lalaking halos mapanaginipan niya kagabi. Patrick! Hindi niya mapigilan ng mapatitig sa lalaki na ngayon ay nakatayo habang nakangiti sa kanya. He looked so handsome. Iba talaga ang dating sa kanya ng lalaki. Para bang napaka-gentle ng mukha nito. Pati ang tindig nito na para bang pang-model. Lalo na sa suot nitong polo shirt at maong. Hindi na niya napansin na napahawak na pala siya sa kanyang puso dahil parang malalaglag iyon. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makababa at makaharap ang lalaki. Good morning, Pia. Here, flowers for you. Sa kanya lang napansin ang mga bulaklak. Hindi niya maintindihan pero talagang kinikilig siya. Thank you. Nanginginig pa siya nang kunin yon mula sa lalaki. She used to receive flowers. Madalas pa nga sa mga manliligaw niya from Paris. Pero kakaiba talaga ang kilig na nararamdaman niya sa bigay ni Patrick. Kumain ka na ba? Tanong nito, umiling siya. Hindi pa, gusto mong sumabay? Pwede ba? Siyempre naman, tara doon tayo sa kusina. Dala niya pa rin ang mga bulaklak nang pumasok sila ng dining area at nagulat siya nang makita na may nakahanda na ron. Pero ipinagkibit balikat na lamang niya yon. Baka maaga talagang naghanda ang kasambahay ng abuelo. Napangiti si Pia nang pinaghila siya nito ng upuan. Matapos niyang maupo ay umupo ito sa tabi niya. Nagulat naman siya nang ito pang naglagay ng pagkain sa plato niya. Talaga nga namang kinikilig na siya ng sandaling yon. Gosh, napaka-gentleman naman niya. Pia, be patient. Don't look at him. Baka bigla mo siyang mahalikan. Pero sa huli ay napalingon pa rin siya rito. At gano'n na lang ang kabog ng puso niya dahil kamuntik nang lumapat ang labi niya sa pisngi ng lalaki. Kaya naman napalayo siya. Are you okay? Umiwas siya ng tingin. Nakakahiya dahil pakiramdam niya ay pulang-pula ang mukha niya. Oo. Sige, kumain ka na. Akin na yung flowers mo. Inabot niya na iyon sa binata at nagsimula ng kumain. Kitang-kita niya mula sa gilid ng mga mata ang pagtitig ni Patrick sa kanya. Kaya naman, nahati ang atensyon niya sa pagkain at sa lalaki. Masarap kasi ang pagkain, pero hindi niya masyadong mapagtuunan ng pansin iyon dahil sa pagkailang sa lalaki. Masarap ba? Napabaling siya sa lalaki. At hindi niya mapigilan ang ngiti na makita ang ngiti nito. Oo, masarap. Akala ko ba sasabayan mo akong kumain? Hindi na, nakakain naman ako kanina sa bahay niyan. Natigilan naman siya sa sinabi nito. Ikaw ang may dala nito? Oo, I cook it for you. Masarap naman, hindi ba? Talagang malalagot na dahil ang kilig niya ay tumodo na sa ultra level. At wala na siyang masabi sa bilis ng tibok ng puso niya. Parang gusto niya na talagang ngayon na lang sila ikasal. Dahil baka hindi pa siya tinatanong ay
Mag-aido na kaagad siya. Wika ng bahagi ng isip niya. Salamat, ang sarap mo namang magluto. Ngumiti lang ito. You're welcome, Pia. Sige na, kumain ka pa. Don't mind me. Kahit nabusog na siya dahil sa effortless na pagpapakilig ni Patrick ay talagang kumain siya. Minsan lang ako makakatikim ng luto ng crush ko. Gusto niyang matawa sa sarili dahil talagang pinangatawanan na niya na crush niya nga si Patrick. Pia! Mabilis na napatayo siya saka napabaling sa babaeng pumasok sa dining area. Para siyang bata na kinabahan nang makita ang matalim na tingin ng mama niya sa kanya. Saka bumaling ito kay Patrick. Mas dumoble ang kaba niya nang tumayo na rin si Patrick at nakatingin sa mama niya na ngayon ay nasa harapan niya. Good morning, Mrs. Lazarte. Napalunok siya na napatitig sa mama niya na seryoso lang ang tingin kay Patrick. Otomatiko na naalala niya na ayaw nito na may lalaking umaaligid sa kanya. Kaya naman napahawak siya sa braso ng binata. Napabaling naman ito sa kanya. Patrick, siguro umuwi ka na muna. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Ha? Umuwi ka na muna kasi baka... Pia, your manner. Ganyan ba ang itunuro ko sa'yo? Huwag mong paalisin si Mr. Ruiz. He was our visitor. Natigilan naman si Pia at napahiyang yumuko. Sorry ma. It's okay. So Mr. Ruiz, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Hindi kita gusto para sa anak ko. Nagulat siya na napabaling sa mama niya. Ma, tama na. Pia, huwag kang magsalita kung hindi ka kinakausap. Umupo ka. Otomatiko na napaupo siya. Kaya naman nakita niya kung paano ngumisi ang mama niya. Pia. Hindi siya makatingin kay Patrick. Sobrang nahihiya siya. Kahit siya'y hindi niya maintindihan kung bakit, gano'n na lang ang takot niya sa mama niya. Mr. Ruiz, we should talk. Come with me. Nakayuko pa rin si Pia nang marinig ang pag-alis ng dalawa. At nang hindi na niya maramdaman ang presensya ng ina, ay saka lang niya na-realize na hindi pala siya huminga ng maayos sa buong durasyong nakaharap ang ina. Napatitig na lamang siya sa dambana ng kusina, kung saan lumabas si Patrick at ang mama niya. Kasabay na pagkakaalala niya sa eksena kanina, ay ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi niya gusto ngang mainis ni Patrick sa mama ni Pia, pero hindi niya talaga gusto ang ginagawa nito sa anak nito. Para bang lahat ng sinasabi nito ay dapat sundin ng dalaga. Mr. Ruiz. Napabaling siya kay Mrs. Lazarte. The lady was standing in front of a big window glass. Sa library sila nagtungo nang iwan niya si Pia sa kusina. Matapos muling maisip si Pia, ay nabuhay na naman ang inis niya para sa ina nito. Pero hindi siya bastos na tao at ayaw niyang magalit sa kanya ang dalaga kapag nagsalita siya ng bagay na hindi magugustuhan ng mama nito. Tahimik lang siya ng balingan ni Mrs. Lazarte. Nagtaka naman siya nang makita ang kakaibang lungkot sa mata nito. You saw it. Nakita mo kung paano sumunod sa akin si Pia. Nakita mo ang takot sa mga mata niya. Tama ba, Mr. Ruiz? Hindi siya kumibo. And that makes me worried every time a man wants to enter her life. Natigilan siya. What do you mean, Mrs. Lazarte? Sandaling tinitigan siya nito saka muling nagsalita. Pia was my princess. Lumaki siya na pinaniniwalaan na lahat ng sinasabi ko sa kanya ay tama. Na madalas halos dumepende na siya sa akin at hindi ko siya masisi. Mr. Ruiz, can I call you Patrick? It will be fine, ma'am. Ngumiti ito pero pilit. Call me Tita Maria then. Okay, Tita Maria. Biglang nakuha ng Tita Maria niya ang buong atensyon. Patrick, I love my daughter. Kaya nga nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko ang takot niya sa akin. Hindi ko ginusto yon pero si Pia, itinatak niya sa isip niya na sa bawat mali niya ay ako ang nasasaktan. Na sa akin ibabato yon. Napakabait niyang anak kahit na hindi namin siya totoong anak. She followed me.
She wanted to make me smile at natatakot ako para sa kanya. Bigla ay parang nabura lahat ng inis niya kay Tita Maria at tahimik pa rin siyang nakikinig dito. Natatakot ako na baka pati makapagpapasaya sa kanya ay iwan niya dahil lang sinabi ko at dahil sa ayaw ko. Ni hindi ko nga alam kung isa sa mga lalaking pinayo ko sa kanya ay gusto niya ba o mga bagay na ayoko sa kanya. She always do what I said. Bigla siyang napaisip. Posible ngang iyon ang mangyari sa nakikita niya kay Pia. Takot ito sa ina. O baka ganon ito kamahalang mama nito. Kaya nga, pwede ba akong humiling sa'yo, Patrick? Ano po yun, tita? Mataman siyang tinitigan nito. Kung dumating ang panahon na iluyo ko sa'yo si Pia at ginusto kanyang iwan, pwede ba? Pwede bang ikaw na lang lumaban para sa anak ko? Will you, Patrick? Natigilan ng binata. Bigla ay nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa kalooban niya nang maisip yon. Paano kung dumating ngayon? Talaga bang iiwan siya ni Pia kahit nakasal sila? Kung ganon, isa lang ang dapat niyang gawin. Opo, tita. I will fight for her. Bahagya namang ngumiti si Tita Maria sa kanya. 3 araw ang mabilis na lumipas simula nang makita ni Pia si Patrick. Kaya naman kahit ayaw niyang ipakita sa abuelo, ang nararamdamang pagkalungkot ay hindi naman niya maitago yon. Kahapon din ay bumalik na ang mga magulang niya sa Paris, kaya sila naman ang lolo niya ang nasa malaking mansyon na yon. Iha, Pia, kanina ka patahimik. Is there something bothering you? Napaangat siya ng tingin nang marinig ang sinabi ng abuelo. Nasa garden sila. Habang ito ay nakaupo sa isa sa mga upuan doon. Wala po, lolo. Hindi niya kasi alam kung tama bang itanong niya sa abuelo kung ano ang nangyari kay Patrick. Dahil matapos kausapin ito ng mama niya, ay umalis na rin ito. At ang mas nagpapabigat sa kalooban niya ay hindi na ito bumisita o nagparamdam. Pia, lolo mo ko. You can tell me what's wrong. Ngumiti ito. Hindi naman napigilan ni Pia ang umupo sa tabi ng lolo niya. At sa kanya isinandal ang ulo sa balikat nito. I miss him, lolo. Sino? Sandaling hindi siya kumibo. Si Patrick po. Ewan ko, lolo. Pero simula nang makita ko siya sa party. At may nangyari pa sa amin. Naisa na niyang sabihin pero hindi na niya idinagdag iyon. At nalaman kong ikakasal kami. I know, but it's weird. Naging panatag ako na para bang I can lean on him. You like him, Iha? My little princess got crush. She was lucky because that man was her fiancé. Hindi naman niya maiwasang mamula sa sinabi ng lolo niya. Hinawakan ng abuelo niya ang isang kamay niya. Kaya naman umayo siya ng upo at tinignan ito. Pia. Ngumiti ito saka siya matamang tinitigan. Set your heart free. Learn to find your true happiness. Kung kay Patrick iyon, then be happy with him. But if you can't, sabihin mo sa lolo at ako mismo ang pipigil sa kasal ninyo. Natouch naman siya sa sinabi ng abuelo, kaya niyakap niya ito. Thank you po. I love you, Lo. I love you, Iha. Pia tried to convert her attention, but she's still missing Patrick. Kaya naman nagdesisyon siyang magtungo sa isang coffee shop. Ilang minuto na rin siyang nakaupo ron. Busy rin siya sa paggawa ng mga design niya. Excuse me, miss. Can I join you? Napaangat siya ng paningin ng marinig ang nagsalita. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa harapan niya at nakangiti sa kanya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya gusto ang paraan ng pagkakangiti nito. Inilibot niya ang paningin at natigilan siya nang makita sa apatang upuan ang isa pang lalaki na nakatingin sa gawin nila. Nahalatang pinag-aaralan ang kilos nila ng kaharap. Pasensya na, may kasama kasi ako. Hinihintay ko siya. Sagot niya rito. 2 upuan kasi ang kinauupuan niya. Nakita niya na sandaling nawala ang ngiti ng lalaki.
pero bumalik rin iyon kaagad. Mukhang hindi naman darating ang kasama mo. Kanina ka pa namin tinitignan, wala namang dumarating na kasama mo. Bigla ay parang naging maangas ang pagsasalita ng lalaki. Sige, umupo ka na, I can go. Ililigpit na sana ni Pia ang mga gamit pero laking gulat niya. Nang dagana ng isang kamay ng lalaki ang sketchbook niya. Kaya naman natigilan siya at nang mapatingin siya sa lalaki ay nagulat siya dahil mukhang inis na to. Bigla naman siyang kinabahan at naisip ang mama niya. Madalas kasi itong kasama niya dahil kahit nasa ang lugar ka, ay pwede daw siyang makaharap ng mga taong masasama ang ugali. At ngayon, mukhang gusto niyang maniwala dito dahil eto at may kaharap siyang isa. Excuse me, yung gamit ko. Pinipilit niyang wag ipakita na kabado siya. Nakita naman niya ang pagngisi ng lalaki. Saka ito mas lumapit para magpantay ang mukha nila. Okay, ganito na lang. Sumama ka na lang sa amin ng mga tropa ko sa resto bar. Then, let's drink, okay? Hindi. Hindi pwede ang fiancé ko. So leave her alone. Sabay pa silang napalingon ng lalaki. At nang makita niya kung sino ang nasa likuran nila, ay bigla na lamang pumalakpak ang puso ni Pia. Patrick? Ganun ba pare? Sige, alis na ako. Nagtaka siya nang mabilis na umalis ang lalaki. Pero ngayon, mas natuon ang atensyon niya sa binatang ngayon ay nakatayo na sa harapan niya. She really miss him. Gusto niyang tumayo at yakapin si Patrick pero pinigilan niya ang sarili. Thank you. Can I join you? Napatingala siya sa katumango dahil hindi niya alam kung bakit ganon kaseryoso ang mukha nito. Upo ka. Umupo naman ito kaagad sa harapan niya. Hindi alam ni Pia kung paano pakakalmahin ang sarili dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Kilala mo ba ang lalaking yon? Hindi. Wala ka bang kasama? Nagtataka siya. Seryoso pa rin kasi ang itsura nito. Wala. I should be the one who was with you. Narinig niya ang bulong nito. Hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang marinig na para bang sinisisi ito ang sarili sa pag-iisa niya. Bakit ang tagal mong nawala? Huli na para mapigilan ni Pia ang bibig. Nakita niya kung paano biglang napangiti ang binata. Kaya naman talagang kinilig siya ng lihim. You missed me? Siya naman ang natigilan at saka parang kamatis na namula ang mukha niya. Dahil sa tanong ni Patrick, she was out of guard dahil sa tanong nito. Ano kasi, wala siyang ibang masabi dahil sa pagkataranta. I miss you, Pia. Sa narinig na yon, ay tuluyan na talagang nalaglag ang puso ni Pia at matinding kilig na hanggang sahig na ang naramdaman niya. Patrick! Nagulat siya nang abutin nito ang isang kamay niya. Saka mataman siyang tinitigan. Sorry kung nawala ako ng matagal. I just brought our rings. Halos malaglag ang mga mata niya nang ilabas ni Patrick ang isang pares ng singsing. At halos makalimutan na niyang huminga nang isuot ng binata sa kanyang isang singsing. Ang ganda! Yes, you are beautiful with it. Talagang tuluyan nang nahulog ang puso niya dahil sa kaswitan ni Patrick. Hindi niya inasahan na ganito ang mararamdaman niya. Tuluyan na kayang na-in-love si Pia kay Patrick? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.